Pinahabol maglinis ang ilang paaralan sa Metro Manila bago ang pasukan bukas. Puspusan na rin ang mga guro sa paghahanda ng kanilang lesson plan. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Panay pa rin ang linis ng mga guro sa Gregorio del Pilar Elementary School sa Maynila para sa balik eskwela bukas. Pero ang isa sa mga kapansin-pansing pagbabago ngayong pasukan, inalis na ang mga dekorasyon sa classrooms. Alinsunod ito sa utos ng Department of Education na dapat malinis at walang anumang nakapaskil sa mga dingding. Pero higit dyan, may mas malaking adjustment. Diretso klase na ang mga estudyante. Kami po ay nakagawa na ng aming mga class program upang maging smooth sailing ang aming pagtuturo sa unang araw. Ganyan din ang mga guro sa East Rembo Elementary School na kalilipat lang sa Taguig. Ang mga guro abala sa pagpa-finalize ng lesson plan. Yan ay kahit kamakailan nagkaroon ng issue kung saan lungsod na sasakop ang paaralan. Dahil sa pagsunod po natin doon sa DepEd order na nagsasabi na kailangan clear talaga yung mga wall. Kaya po nagkaroon tayo ng detachment ng mga artworks, ng mga bulletin boards na hindi naman kailangan. Then dahil nga po doon, medyo hindi magandang tingnan yung mga walls, kaya kailangan i-repaint. Bukod sa lesson, sinimulan na rin nila ang pamamahagi ng mga libro sa mga estudyante. Isa sa mga kumuha kanina, ang nanay na si Sheila. Naninibago raw siya sa paglipat ng lungsod ng eskwelahan. Dito na kami, dito na yung kinagisnan namin. Siyempre nakakabigla po, di ba? Na after ng ilang taon na kami rito, halos dito na kami lumaki. Tiniyak naman ng pamunuan ng East Rembo Elementary School na sa transition period na sila. Sa datos ng DepEd, higit 22 milyon ang nakapag-enroll para sa school year 2023-2024 mula kinder hanggang senior high school. Pinakamarami ang mga estudyanteng sa Calabarzon na sinundan ng Central Luzon, pangatlo lang ang Metro Manila. Tighalos 2 milyon naman sa Western at Central Visayas. Nauna nang nanindigan ng DepEd na tuloy ang pasukan kahit may mga nasirang classrooms dahil sa bagyo at baha. Sa pinakahuling datos, nasa 159,000 ang kulang na silid-aralan. Sabi ng DepEd, magpatupad na lang muna ng blended learning para hindi maantala ang klase. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.